Okay, magandang araw. It's November 1. Dito sa Pilipinas ay All Souls Day, no? At sa ibang bansa din, sa mga Catholic countries, Spain, or majority ng kanilang mga citizens ay mga Catholic. Today ay All Souls Day. So, tradisyon ng pagbibisita sa mga namayapa nating mahal sa buhay. Okay? Ngayon, ito din yung panahon na kung saan yung mga programa sa TV ay mga creepy, no? Yung nagsisilabasan yung mga maligno, nagpi-feature ng kung ano-anong mga katatakutan, mga mambabarang, mangkukulam, at kung ano-ano pa. Kumbaga ito yung parang anong nangyari, inuugnay nila yung kamatayan sa kababalaghan, no? Kasi yung mga namayapa ay nagpapakita iba-iba ganon. So ngayon ipapaliwanag natin kung gaano ba katotoo yung kasi nasa mainstream naging programa siya, so normally napapaniwalaan ng lahat yung mga pinapalabas sa TV, yung tungkol sa mga patay na nagmumulto, na nagmamaligno, na kung ano-ano pang mga ginagawa, no? So natatakot yung buong bayan. Okay, base sa Bible, ang isang tao pag namayapa na ay hindi niya na alam kung ano ang nangyayari sa kanya. So ibig sabihin, as in dead na siya, patay na talaga. Wala na siyang hindi niya na alam kung saan siya, anong nangyari sa kanya. As in, wala na, tahimik na 'yan. Okay? Ngayon, kung meron man na nagpapakita, nagmumulto, or nagpapakita sa inyo, mga namatay ng mahal sa buhay nyo at biglang nagpapakita sa inyo, ay hindi yon siya. Okay? Hindi yon siya. Hindi, kasi alam niyo, during the creation, itong mga fallen angels, itong mga masasamang espiritu, ay dito itinapon sa lupa. Okay? So, syempre, may mga talaga, may mga kababalaghan talaga. Mga spiritual powers ito nung panahon na nag-alsa sila laban sa Diyos, when they heard that God will create a man, no, to worship them. So syempre ang si Lucifer at ang mga kampo niya ay nag-alsa laban sa Diyos, okay? Kaya tinapon sila dito. Sila yung tinatawag ng mga fallen angels. So they are called fallen spirits kasi mga espiritu sila Hindi natin sila nakikita pero nandito sila sa mundo. So they may be using other medium katulad ng mga mahal niyo sa buhay, magpapakita sa inyo, pero hindi yon sila, no? Hindi niyo na po yon mahal sa buhay, yung mga nagpapakita sa inyo, kung meron mang nagpapakita sa inyo. Okay? So ito yung panahon na yung sa sementeryo at kung ano-anong mga kwentong kababalaghan na pinaniniwalaan naman natin na yun ay totoo, no? So nagsilabasan yung kwento about White Lady, yung kapre sa Balete, ano pa ba? So madami. So mga mangkukulam. Well, yung mga mangkukulam na pumupunta, ito naman ay during Holy Week, no? Pero sila din ay nape-feature sa panahon nitong undas na to. Okay? Mga mangkukulam, mambabarang, ano pa, yung mga tiyanak, no? Sikihor, yan ang sikat palagi sa panahon na ito. Yung mga haunted house. In fact, yung haunted house na furniture nila, talaga nagstay overnight, nag-observe kung meron ba talagang kung meron ba talagang kababalaghan, talagang may mga camera na na-install. Wala naman silang nakitang nung nag-observe sila. Pero pag wala yung camera, maraming kwentong nagsipaglabasan. Ito ay mga opinion, mga haka-haka, mga imagination, no? Bunga ng, kasi makapangyarihan ng ating kaisipan, no? Kung ano yung what the mind can conceive, no? The body can achieve. Ganun yun mind over matters.
So kung ano yung naisip mo, yun din lalo pat palagi nangyayari, yun din ang possible na magiging outcome. So masyadong malawak kasi malawak ang imahinasyon ng mga tao. Okay, pag nag-isip, akala nila totoo na, yun pala ay katang-isip lang nila na nananahan sa kanilang isip, no, sa tagal mong inilagay sa isip mo yan, minsan sa feeling mo naging totoo, no, yung mga kababalaghan. Okay, so wag po tayong maniwala na hindi. Tapos ano pa, yung Halloween, sineselebrate natin yon, karamihan, tapos dinadamitan. I mean, you are extolling or exalting the demonic spirits. Kaya labag yan, lalo na sa mga naniniwala kay Kristo, naniniwala sa Diyos. When you wear anything like Dracula, mangkukulam, paring pugot ang ulo, yung mga yung mga aswang. So nagsi-celebrate 31 yung Halloween day. If you are doing that kasi you are celebrating the demonic spirits. Okay? Yun yung mga sineselebrate mo. So kaya nga, hindi pwede yung you are praising God at the same time you're also praising Satan. In what way that you are praising Satan? By celebrating Halloween, by extolling them, by highlighting them prior to November 1. Okay? Eh masama yon, no? Nasaan ang Diyos doon? Hindi mo sila pwede ipagsama ang dalawa. Okay? Kasi magkalaban ang dalawa na yan. So, yun yung mga mali sa Kristiyano na naniniwala kay Kristo pero naniniwala din hindi man directly but they are indirectly praising or indirectly extolling the demonic powers. Yes, totoo naman talaga na may mga demonic powers hovering around us. Kaya nga may mga taong masasama, it's because it's driven by demonic powers. Naghahanap yan ng mga tahanan. Yung mga legions yan mga fallen angels na napunta sa atin dito, hindi lang isa yan, hindi lang si Lucifer yan. Madami yan sila, mga kampon. Basta madami yan, no? So, they're looking for empty houses, human, na pwede lang magamit, no? Naghanap lang yan sila ng pagkakataon na pumasok sa ninuman. At then diyan sila nagkaroon ng parang kapangyarihan. Okay? Yung ganyang klaseng mga nilalang. Sila po ay kalaban ng Diyos na itinapon dito sa atin, dito sa mundo. Okay? Hindi po totoo yung ang patay ay kayang magpakita, no, kasi sa Old Testament kasi may practice na ganyan na binabawal talaga ng Diyos yan, na calling the dead for consultations. Ginagawa yan nung panahon sa Old Testament sa Bible, but God forbid that, lalo na sa mga naniniwala sa Diyos, no. So if you are using the demonic powers, asking the dead to say something or to answer your questions, it is possible, yes, but it is driven by a demonic spirit. No, hindi po walang they have powers. Hindi natin pwedeng ibaliwala 'yan. Kasi nga nasa Bible nangyari na 'yan before, mga magic na yung sa Baal, at saka yung isa pa yung sa panig ng Diyos, naglabasan sila ng kanilang kapangyarihan. Yung isa ay God driven power, yung isa naman ay demonic driven power, yung nagsamba kay Baal, no? So in short, hindi natin dinidismiss na walang demonic powers, na walang mahal natin sa buhay na nagpapakita, na nagpaparamdam. Possible kung gumamit ka ng demonic spirits, demonic powers. Possible yon. Kasi nga, they're using that before sa Old Testament. They are consulting the dead using the medium of the satanic medium. Okay? Kasi may mga ritual yan na ginagawa. Na if anything against God, so yun yung ginagawang ritual ay
magkatotoo, yes, magkakatotoo siya. It's because you are using, there's power then. May fallen angels, may fallen spirits. And they have powers if you empower them in your lives. So, nabubuhay lang yan sila kung hinahayaan mo silang, kung tinatanggap mo sila. Ikaw ang nagbibigay ng power. Hinayaan mo sila, ikaw ang nagbibigay ng power sa kanila. Katulad nung nangyari kay Adan at Eva, no? Eve sa Garden of Eden. Kung hindi naman kinain, hindi naman sumang-ayon si Eve doon sa sinabi ng ahas, hindi naman siya nakinig doon, ay wala rin naman kapangyarihan yung ahas na yon. So nagkaroon siya ng kapangyarihan sa obedience na rin ni Eve to eat the fruit of the knowledge of good and evil, kaya naging powerful yung serpent na yon through Eve. Kaya dumami yung masasamang tao dahil nga sa pagsunod ni Eve doon sa sinabi ng serpent doon sa garden. So tayo ang nag-i-empower sa mga demonic spirits to live. Ganon tayo yon. Kasi they don't have power eh. Wala na sila, tinanggalan na sila ng Diyos ng kapangyarihan. Kaso lang, kung tayo ay tinatanggap natin sila at ini-embrace, sumusunod tayo sa kanila, tayo ang nagbibigay ng power sa kanila. They're using us, yung katawan natin, medium nila para to represent, to wreak havoc sa community. They're using people. If you allow them. No, lalo na yung mga hindi mananampalataya sa Diyos, hindi nananalig sa Diyos. Yung iba nananalig sa Diyos. Marami akong mga kaibigan, pumunta sa baklaran, nananalangin naman, and then pagkatapos doon, diretso sa manghuhula, no? So, hindi na sila yung kanilang ipinapanalangin sa Diyos ay hindi nila pinaniniwalaan, no, na tutuparin ng Diyos yon o sasagutin ng Diyos. Kasi pagkatapos nun, diretso sa manghuhula, lalo na dyan sa Baklaran ba yan? Quiapo, no? Ang daming manghuhula dyan. So, may simbahan, marami, tapos sa labas dyan, may mga nagtitinda ng pang-abort. No? Kumbaga, sa loob ng simbahan, banal, sa labas, nandyan mga kademonyuhan. Hindi lang, maraming dyan, mga tawas, kung ano-anong mga gamit sa kulam. No? Nasa labas ng simbahan. So, bakit hindi tinanggal yan? Nasa perimeter mismo ng simbahan yan, yung mga nagbebenta ng mga tawas, panggamit sa albularyo. So nandyan, panggamit sa pangpalaglag ng bata, nandyan din, kung ano-anong mga gamot-gamot, ugat ng kahoy, kung ano-ano dyan, nandyan. Tapos may mga manghuhula nandyan din, no? So pinabayaan ng tao yan, pinabayaan ng masimbahang namuno dyan, bakit inaalaw nyo ang mga ganyan. So, yun. So, if you happen to see something like your loved ones na nagpapakita sa inyo, hindi po sila yon. Hindi na po sila hindi na sila mabubuhay, wala na silang kakayahang magpakita, maliban na lang kung tinawag mo using the medium of demonic spirits. So, yun lang. Bye-bye.